Dahil papalapit na nga ng papalapit ang 2027 kung saan sinasabi ng China na dapat ay nasa kamay na nila itong Taiwan, mga kapatid. No? Nananawagan na ang Taiwan ngayon sa mga kaalyado nito sa Asia Pacific na paigtingin, mga kapatid, ang mga joint military drills. No? Pag-usapan natin to, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin simulan itong pag-uusapan natin ngayon, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So isa sa ating pag-uusapan ngayon, itong panawagan ng Taiwan, mga kapatid, no, sa mga kaalyado sa Asia Pacific. Siguro kasama na rin tayo doon, mga tol, no? Paigtingin ang mga joint military drills dahil yan, mga tol, sa tumataas pang tensyon sa pagitan ng Taipei o ng Taiwan at ng China, no? Panoorin natin itong balita mula rito sa Net25. Sa patuloy pong tumitinding tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, nanawagan ang Taipei sa mga kaalyado dito sa Asia Pacific na paigtingin ang joint military drills at pagpapalitan ng mga impormasyon. Iginiit ni Taiwanese Foreign Minister Lin Chia-lung na hindi na dapat ituring bilang isolated security issues ang military activities ng Beijing sa Taiwan Strait, East China Sea, Otoshinakay at West Philippine Sea. Alam nyo, mga tol, no, kung magkakaroon man ng gera dito sa ating rehiyon, sa palagay ko lang hindi pagmumulan ang West Philippine Sea o hindi pagmumulan yung sigalot natin dito sa China dahil nga, di ba, nagkakaroon tayo ng agawan sa mga teritoryo o agawan sa exclusive economic zone. Palagay ko talaga mas malaki ang porsyento o posibilidad na magsimula talaga to sa Taiwan dahil nga sa kagustuhan ng China na masakop ang Taiwan dahil nga itinuturing nila yan na kanilang bansa o kanilang parte ng kanilang bansa. Diyan magsisimula yan, diyan kakalat na lang yan o lalawak na lang yan at madadamay na rin tayo rito, mga tol. Di natin alam, mga kapatid, pero sana wag, no? Wag naman sana. Pero si PBBM na rin mismo may sabi, di ba, malabong hindi tayo madamay dyan kapag nagkaroon ng tension dyan, mga tol. Dahil unang-una, meron tayo mga kababayan dyan, may mga OFW dyan, tapos napakalapit lang natin. Di ba? At isa pa sa mga kinakatakutan ng mga pro-China is dahil nga nandirito daw yung ilang mga military asset ng Amerika, baka daw maging target yun. Yun yung panakot nila madalas, mga tol. Ngayon, dyan sa bagay na ganyan, no? Tungkol dyan sa bagay na yan, gusto ko namang makuha ang inyong mga opinion at inyong reaksyon. Ano sa tingin ninyo, mga tol? Ang Pilipinas ba kailangan mas maging doble handa, no, sa mga ganitong pangyayari? Hindi tayo naghahanda kasi tayo ang sasalakayin ng China. Kumbaga, naghahanda tayo kasi may posibilidad na madamay lang tayo, no? Dahil nga sa kagustuhan ng China na sakupin itong Taiwan, no? Comment kayo sa ibaba. Anya, isa umanong large-scale strategic challenge sa Indo-Pacific ang isinasagawang military exercises ng Beijing sa territorial waters ng Taiwan, Japan at Pilipinas. Samantala, plano ng Taiwan na taasan ang pondo para sa depensa ng bansa sa susunod na taon. Wow! Sana all nakakapagtaas ng pondo, no? Kahit na isang maliit na isla lang sila, mga tol, pero yung pondo nila para dun sa kanilang military o seguridad talagang malaki, no? Nagkakahalaga ng $31.41 billion ang 2027 defense budget ng Taiwan na tinatayang mas mataas ng higit pa sa 3% ng gross domestic product ng bansa. Mas mataas pa sa GDP nila. Layunin ng Taipei na taasan ang pondo upang paghandaan ang mga pagbabanta ng Beijing sa teritoryo nito. Ilalaan ng Taiwanese Defense Ministry ang pondo para sa pagbili ng mga makabagong armas na pandigma tulad ng mga missiles at drones na makapagbibigay ng bentahe sa Taiwanese forces. At dahil dyan sa ginagawa ng Taiwan, no, doon sa paghahanda nila, doon talaga nating masasabi talaga na hindi makukuha ng China etong Taiwan ng payapa. Ibig sabihin, hindi ito madadaan sa pakiusapan lang. Sige na, balik na kayo sa amin, reunite na tayo. Diba? Kasi gusto ng China, mga tol, magkaroon sila ng reunification. Hindi ganun kadali yun.
Hindi basta-basta sasang-ayon ng Taiwan. O sige na nga, para walang gulo. Sige, part nyo na kami. Hindi eh. Pero inyo mga tol, mas malaki pa sa GDP nila. Gross domestic product ng Taiwan. Mas malaki pa doon yung magiging pondo o budget nila para sa mga military equipment nila o doon sa pagpapalakas ng kanilang hukbo. Anong ibig sabihin nun? Hindi sila susuko. Lalaban sila kung lalaban. Diba? Kasi alam naman natin, makapangyarihan ng China, mga tol, napakahiganting bansa, napakalaking dragon, diba? Ngayon, etong Taiwan, isang napakaliit na isla lang. Malaki pa ang Luzon dyan, pero mayaman din naman yan mga tol. Kaya nga may mga OFW tayo dyan eh. Doon sa ginagawa nilang hakbang, yan ay sinyales o indikasyon mga tol na hindi talaga sila susuko. Lalaban sila hanggang kahuli-hulihan. Noong Agosto 5 hanggang 14, nagsagawa ang Taiwan ng 10-day Hankuang military exercises na ayon sa kanilang gobyerno ay pagpapakita ng kanilang paninindigan na ipaglaban nila ang soberanya ng kanilang estado. Napakalinaw mga tol. Yun ay pagpapakita ng paninindigan na ipaglalaban nila ang soberanya nila mga tol. Ngayon lipat tayo ibang balita mga kapatid. Ay naku po, eto talagang gumugulo ang ating daigdig. Eto naman mga kapatid sa Middle East, Iran posibleng umatake sa US bases sa Europe. Sa Europe mga tol, bago pa lang tong balitang to, 10 hours ago pa lang. Ayon sa ilang military sources, posibleng atakihin ng Iran ang mga US o American bases dito sa Europa. Panoorin natin to mula pa rin sa Net25. Target na rin ng Iranian military ang mga US bases at sa Europa. Ayon po sa military sources, kabilang sa potensyal na puntiryahin ng Iran ay ang US military base sa Bulgaria, ang Bezmer Air Base. Ngayon talagang wala kang makikitang kumbaga inegosasyon yung sinasabi dati ni Trump. Parang wala talaga nangyayaring ganun. At sinabi na nga naman ni Trump, wala nang nangyayaring pakikipagnegosasyon ngayon. Si Trump na rin mismo ang kumontra sa sarili niya doon sa mga sinasabi niyang nakaraan. Ngayon, kapag tinarget ng Iran etong mga US bases dito sa Europa, ano pa bang i-expect natin? Siyempre, panibagong bombahan na naman to. Dahil dito, mas pinalakas ngayon ang depensa sa paligid ng US base sa Bulgaria. Sa katunayan, nagdagdag ng 8 US Air Force KC-135 aerial refueling aircrafts. Bukod sa US bases, sinasabing pwedeng atakihin din ang puwersa ng Iran ang subsea fiber optic cables na nasa Strait of Hormuz para patindihin ang tensyon sa rehiyon. Isa pa yan, di ba, sa pinapangambahan mga tol. Yung cable ng internet na nandoon sa ilalim ng Strait of Hormuz, kapag yun ay inatake ng Iran, ibig sabihin kapag yun ay pinutol ng Iran, napakalaking bagay ang talagang poproblemahin ng mundo. Dahil dyan nga daw dumadaan, di ba, yung mga internet. Sa ibang reaction video na pag-usapan na natin yan search nyo na lang dito sa ating YouTube channel yung about sa internet mga tol. So yun ay isa sa mga pinapangambahan na targetin ng Iran. Kasi nga 'di ba sinasabi nila kontrolado nila itong Strait of Hormuz. Sinasabi naman ng US kontrolado nila, in full control daw sila dito sa Strait of Hormuz. So dito ngayon masusubok ang Amerika. Kapag nagtagumpay ang Iran na maputol nila yung internet mga tol, malaking kahihiyan yun sa Amerika. Kasi kasabihin ng mga tao, akala ko ba in full control kayo? Bakit naputol ng Iran yung internet dyan? Sa kabila naman ito, sinabi ng US-European Command na handa ito sa anumang mga pag-ataking ilulunsad ng Iran. Noong Marso, naglunsad ng 2 intermediate range ballistic missiles ang Iran laban sa isang joint US-UK military base sa isla naman ng Diego Garcia. Sa ulat, wala sa mga ito ang tumama sa naturang base militar. Talagang gumugulo ang ating daigdig mga tol. Masasabi talaga natin na lahat ng mga palatandaan na nakasulat sa Bible bilang Kristiyano, mga tol, alam nyo naman yun, di ba? May mga nakasulat sa Bible, pagtindi ng gulo, titindigan bansa, laban sa bansa, magkakaroon ng tagutom, lilindol sa iba't ibang lugar, ang mga tao magiging manlalamig ang pag-ibig sa kapwa. Dadami mga masasama, di ba? So lahat ng yun, mga tol, nangyayari na. Isa na lang ang hindi pa nangyayari, ano yun? Yung mismong araw na itinakda kung saan pabalik ulit ang Panginoong Jesus dito sa atin para, alam nyo na mga tol kung ano yung panahon na yun. Yun ang tinatawag nating Judgment Day. Alright mga tol, pwede kayo magbigay ng komento sa ilalim, sa comment section sa ibaba. Ano ang inyong masasabi tungkol dito?
Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Peace out.